Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang kwentong magpapakita kung paano ang isang perpektong pangarap ay maaaring maging isang napakasakit na bangungot. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Paano kung ang pundasyon ng iyong mundo, ang 15 taon ng pagmamahal, ay gumuho sa isang iglap dahil lamang sa isang bakas ng kasinungalingan? Halina't samahan ninyo ako at pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang amoy ng paboritong kaldereta ni Bughaw ay tila isang mainit na yakap na bumalot sa buong kusina. Mula sa pinakintab na sahig na gawa sa nara hanggang sa mga kagamitang gawa sa stainless steel, ang lahat sa bahay na yon ay sumisigaw ng karangyaan at kaayusan. Para kay Hiraya de la Serna, hindi lamang ito isang bahay. Ito ang palasyong itinayo niya mula sa kanyang mga pangarap. Isang simbolo ng 15 taon ng masaya at perpektong pagsasama. Habang hinahalo ang sarsa, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Humuhuni siya ng isang pamilyar na himig, ang kantang sinayaw nila ni Bughaw sa kanilang kasal. Sa isang sulok ng kanyang paningin, natanaw niya ang kanilang wedding portrait na nakasabit sa dingding ng dining area. 15 taon na ang nakalipas, ngunit para sa kanya, ang pagmamahal na nararamdaman niya ay hindi nagbago. Si Bughaw, ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Ang pagbukas ng pinto sa harap ay pumutol sa kanyang pag-iisip. "Hira, I'm home." Anunsyo ng isang baritonong boses na kayang magpatigil sa kanyang mundo. Sinalubong niya ito sa may sala. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng mga ilaw na chandelier sa itaas nila. Si Bughaw Ledesma, sa kanyang mamahaling suit at may kumpiyansang tindig, ay kasing gwapo pa rin nung unang araw na nakilala niya ito. "Welcome home, mahal," bati ni Hiraya. Sabay kuha sa briefcase nito, inilagay ni Bughaw ang mga braso nito sa kanyang baywang at hinalikan siya sa noo. "Something smells delicious." "Nagluto ako ng paborito mo," sagot niya. "Kaya mahal na mahal kita eh," sabi ni Bughaw at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalutan ng pilus. "Happy Mansari." Binuksan ito ni Hiraya. Isang eleganteng kwintas na may maliit na diamante ang kumislap sa loob. Napasinghap siya. "Bughaw, hindi mo naman kailangan. Wala yan kumpara sa lahat ng ginagawa mo para sa akin." Bulong nito at isinuot ang kwintas sa kanyang leeg. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo. Sa sandaling iyon, para kay Hiraya, ang buhay ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Pagkatapos ng hapunan, habang si Bughaw ay naliligo, sinimulan na ni Hiraya na ligpitin ang kanilang mga pinagkainan. Kinuha niya ang basket ng mga labahin at pumasok sa kanilang walk-in closet para kunin ang suot na damit ng asawa. Inilagay niya sa basket ang pantalon, ang medyas, at nang damputin niya ang puting polo nito, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang bakas sa may kuwelyo, isang matingkad na pula. Natigilan siya sa paghinga. Dahan-dahan, itinaas niya ang polo papalapit sa ilaw. Hindi siya maaring magkamali. Isang mantsa ng kolorete, isang pulang kolorete, isang uri ng pula na hinding-hindi niya kailanman isusuot. Siya ay mahilig sa mga kulay na nude at light pink, hindi sa ganitong klase ng mapangahas na pula. Nanginginig niyang hinawakan ng tela. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Saan ito galing, kaninong kolorete ito? Ang utak niya ay nag-uumpisang magtahi ng mga posibilidad. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Siguro ay may nabunggo lang siya, isang katrabaho. Pero bakit sa kuwelyo? At bakit hindi niya ito nabanggit? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pilit na iwinawaksi ang mga pagdududa. Hindi.
Hindi si Bughaw. Mahal siya ni Bughaw. Ngunit ang mantsa ay naroon. Isang tahimik na testigo sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang maliit na lamat sa perpektong larawan ng kanilang buhay. Mabilis niyang itinago ang polo sa ilalim ng iba pang mga damit na parang ang pagtatago nito ay magtatago rin sa katotohanang dala nito. Ang sumunod na oras ay dumaan na parang isang bangungot. Pilit siyang ngumiti at tumawa sa mga biro ni Bughaw. Ngunit ang lasa ng kaldereta ay parang naging abo sa kanyang panlasa. Ang bawat salita ng pagmamahal mula sa kanyang asawa ay tumutusok sa kanyang puso na parang maliliit na karayom. Nang gabing iyon, nahiga siya sa tabi ng kanyang asawa, nakikinig sa mahimbing nitong paghinga. Ngunit si Hiraya ay gising na gising. Ang imahe ng pulang mantsa ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon, sinisigurong hindi makalikha ng anumang ingay. Kinuha niya ang telepono ni Bughaw mula sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ginagamit niya ang thumbprint ng natutulog na asawa para buksan ito. Binuksan niya ang mensahe. Puso niya'y kumakabog. Puro mga mensahe mula sa trabaho, sa mga kaibigan, sa kanyang ina. Wala namang kakaiba. Halos makahinga na siya ng maluwag. Halos murahin na niya ang sarili sa pagiging paranoid. Ngunit bago niya isara, isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi nakasave. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lamang. Salamat sa gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ang halik mo. Nakatitig si Hiraya sa screen ng telepono. Ang mga salita ay tila mga nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang mga mata. Salamat sa gabing iyon. Hindi ko makakalimutan ang halik mo. Paulit-ulit niyang binasa. Umaasang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga letra, magiging ibang mensahe, isang pagkakamali lamang, ngunit hindi. Ang bawat letra ay nanatiling matatag. Isang malupit na deklarasyon. Ang katawan niya ay nanlamig. Ang init mula sa kanilang kumot ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na gumagapang sa kanyang kaluluwa. Isang halik, isang gabi. Kanino? Dahan-dahan niyang ibinalik ang telepono sa bedside table. Ang bawat galaw ay maingat na parang naglalakad sa ibabaw ng napakanipis na yelo. Tiningnan niya ang natutulog na si Bughaw. Ang payapang mukha nito, ang mahinang pag-arko ng mga labi nito. Ito ba ang mukha ng isang sinungaling? Ang lalaking minahal niya sa loob ng 15 taon, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang mga anino sa kanilang silid ay tila naghuhugis, nagiging mga multo ng kanyang mga pagdududa. Sinubukan niyang muling silipin ang telepono ni Bughaw. Nagbabaka sakaling may makita pa siyang iba, isang pangalan, isang larawan, kahit ano. Ngunit wala. Malinis, masyadong malinis. Tila isang bihasang magnanakaw na nagbura ng lahat ng bakas ng kanyang krimen. Kinabukasan, sinubukan ni Hiraya na maging normal. Naghanda siya ng almusal, nagtimpla ng kape, at hinalikan si Bughaw sa pisngi bago ito umalis papuntang opisina. Ngunit ang kanyang mga ngiti ay mabigat at ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagyo. Ang bawat kilos ni Bughaw, bawat salita, ay kanyang sinusuri. Ang pagiging extra sweet ba nito ay tanda ng pagmamahal o ng pagkakasala? May problema ba, mahal? Tanong ni Bughaw bago umalis. Napansin siguro ang kanyang pananahimik. Mabilis siyang umiling. Wala. Pagod lang siguro. Huwag mo akong alalahanin. Pagkaalis ni Bughaw, ang maskara ng pagkukunwari ni Hiraya ay bumagsak. Napaupo siya sa sofa. Ang katahimikan ng malaking bahay ay tila isang dagok sa kanyang pandinig. Siya ay mag-isa, kasama ang kanyang mga demonyo. Maya-maya pa ay tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Luningning Castro.
ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 10 taon. May dala itong isang kahon ng kanyang paboritong ensaymada. Surprise! Dadaan lang sana ako para kamustahin ka. Masayang bati ni Ning. Si Luningning, sa kanyang laging masiglang disposisyon at mamahaling damit, ay parang isang sinag ng araw. Ning, sabi lang ni Hiraya, at niyakap ito ng mahigpit, na para bang sa yakap na yon ay makakahanap siya ng kasagutan. Uy Hira, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo, sabi ni Ning, hinahaplos ang kanyang likod. May problema ba kayo ni Bughaw? Sa loob ng kusina, habang nagtitimpla ng tsa, hindi napigilan ni Hiraya ang sarili. Hindi ko alam, Ning. Parang may nag-iba. Parang ang layo niya. Hindi niya kayang sabihin ang tungkol sa kolorete o sa test. Masyadong masakit. Masyadong totoo. Naupo si Luningning sa tapat niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Naku, Hira. Baka naman stress lang sa trabaho yan. Kilala mo naman si Bughaw. Sobrang dedicated sa kumpanya. Baka nadadala lang niya sa bahay. Pero iba giit ni Hiraya. May nararamdaman akong mali. Hinawakan ni Luningning ang kanyang kamay. Hira, pakinggan mo ako. 15 taon na kayo. Ganyan talaga minsan sa mag-asawa. May mga pagsubok. Pero huwag mong isipin ang kung ano-ano. Kilala natin si Bughaw. Patay na patay sa'yo yon. Baka naman napaparanoid ka lang. Huwag mong sirain ang tiwala mo dahil lang sa isang kutob. Ang mga salita ni Luningning ay parang isang balsamo. Iyon ang mga salitang gusto niyang marinig. Iyon ang mga salitang gusto niyang paniwalaan. Marahil ay tama si Ning. Marahil ay siya lang ang gumagawa ng problema. Ngunit kahit na umalis na si Luningning, ang anino ng pagdududa ay naroon pa rin, nakatago sa isang sulok ng kanyang puso. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga gamit sa kanilang aparador, kinuha ni Hiraya ang pitaka ni Bughaw para ilagay sa drawer nito. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa kapal nito. May isang tupi sa loob na hindi pamilyar. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Sa likod ng isang maliit na flap na nakatago, may isang papel na nakatupi, resibo, mula sa isang mamahaling fine dining restaurant sa kabilang syudad. Ang petsa, noong nakaraang linggo, ang araw na sinabi ni Bughaw na may biglaan siyang business trip sa Batangas at mag-isa lang siyang tutuloy sa hotel. Ang nakasulat sa ibaba ng resibo ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Covers Tutu. 2 tao. Hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype. Alam niya ang password ng account ni Bughaw. Sila ay laging bukas sa isa't isa. Ganoon sila dati. Binuksan niya ang Find My Device application, isang feature na ginagamit nila para mahanap ang kanilang mga telepono. Tiningnan niya ang location history para sa petsa ng business trip. Ang puso niya ay halos tumigil sa pagtibok. Isang maliit na tuldok ang lumitaw sa mapa. Hindi ito nasa Batangas. Ang lokasyon ng telepono ni Bughaw ng gabing iyon ay eksaktong nasa address ng restaurant na nasa resibo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kasinungalingan ay malinaw na parang sikat ng araw. Ngunit may isang bahagi sa kanya na kailangan pa ng kumpirmasyon, isang huling patunay. Hinanap niya ang numero ng restaurant online. Nag-dial siya. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Good evening, La Serena Restaurant. How may I help you? Sagot ng isang magalang na boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Hiraya. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang boses. Good evening? Tumatawag po ako kasi... baka may naiwan po kaming hikaw dyan. Nung nakaraang Martes po kami kumain dyan. Sige po, ma'am. Pwede ko po bang makuha ang pangalan niyo at deskripsyon ng kasama ninyo? Hindi po sa akin nakapangalan ang reservation. Pagsisinungaling niya. Sa kasama ko po. Si Bughaw Ledesma. Matangkad po siya. Maapil. Laging nakasuit. Ilang sandali ng katahimikan. Ay opo, ma'am.
Naalala ko po si Sir Bughaw. Regular po siya dito? Masayang sagot ng babae. Nanigas si Hiraya. Regular? Pwede niyo po bang i-describe yung hikaw, ma'am? Mahaba siya. May diamante. Sabi ni Hiraya. Gumagawa na lang ng kwento. Ngunit bago pa niya ituloy, tinanong niya ang tanong na magtatakda ng kanyang kapalaran. Kasama niya po yung magandang babae, di ba? Yung laging may pulang kolorete. Nagkaroon ng isang maikling pagtawa sa kabilang linya. Opo, ma'am. Kasama niya po yung magandang babae na laging may pulang kolorete. Bagay na bagay nga po sila. Ang mga salitang iyon, masaya, inosente, at puno ng pagkumpirma, ay hindi pumasok sa tenga ni Hiraya. Dumiretso sila sa kanyang puso at dinurog ito na parang babasaging kristal. Ma'am? Hello po? Andyan pa po ba kayo? May sinasabi pa ang babae sa kabilang linya, isang bagay tungkol sa paghahanap sa nawawalang hikaw, ngunit ang boses nito ay tila nanggagaling sa ilalim ng malalim na tubig. Ang lahat ng tunog sa paligid ay humina. Ang tanging naririnig na lang ni Hiraya ay ang malakas at mabagal na pagtibok ng sarili niyang puso, isang naghihingalong tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang telepono sa kanyang kamay ay biglang bumigat, na parang gawa sa purong tingga. Ang kanyang mga daliri ay kusang bumitaw, nawalan ng lakas. Bumagsak ito sa makapal na alpombra sa sahig, ang tunog ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Hiraya, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng kanilang perpektong sala, sa loob ng kanilang perpektong bahay. Ang sikat ng hapon na pumapasok sa bintana ay nagbibigay kulay sa lahat ng bagay, sa mga mamahaling muebles, sa mga painting sa dingding, sa wedding portrait nila ni Bughaw. Ngunit sa paningin ni Hiraya, ang lahat ay nag-iba ng kulay. Ang lahat ay naging kulay abo. Ang mantsa, ang text, ang resibo, ang lokasyon, at ngayon, ang pulang kolorete. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na, at ang nabuong larawan ay isang imahe ng karumaldumal na pagtataksil. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang ang lahat ng nakapaligid sa kanya, ang 15 taon na pinaghirapan niyang buuin, ay isang malaki at perpektong kasinungalingan. Walang luhang pumatak. Iyon ang pinakakakaibang bagay. Inaasahan ni Hiraya ang isang hagulgol, isang pagwawala, isang sigaw, nagigisi sa buong kabahayan. Ngunit wala. Ang dumating ay isang nakabibinging katahimikan, isang malamig na kawalan na lumamon sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na tila hindi na ito kayang ilabas ng mga luha. Dinala siya ng kanyang mga paa na parang may sariling isip, papasok sa kanilang en-suite na banyong kasing laki ng isang maliit na condominium unit. Huminto siya sa harap ng malaking salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya. Maputla ang balat. Ang mga mata ay malalim, walang emosyon, na parang dalawang madilim na balon na sinipsip ang lahat ng liwanag. Ang mga labi ay bahagyang nakaawang, tuyo. Hindi niya nakilala ang sarili. Ang Hiraya na nakikita niya ay hindi ang Hirayang masaya, mapagmahal, at puno ng tiwala. Ang babae sa salamin ay isang estranghero, isang multo, sa loob ng kanyang sariling tahanan. Pulang kolorete. Ang mga salitang yon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang partikular na lilim ng pula, isang pula na parang dugo. At bigla, isang alaala ang sumulpot na parang kidlat. Isang hapon, mga 6 na buwan na ang nakalipas. Sa isang coffee shop, nagtatawanan sila ni Luningning. Hira, dapat subukan mo rin tong kulay na to minsan, sabi ni Ning. Iwinawasiwas ang kanyang bagong biling lipstick. It's called Vengeance Red. Bagay sa'yo, magbibigay ng extra confidence. Ngumiti lang si Hiraya.
Hindi bagay sa akin yan, Ning. Masyadong matapang. Para lang sa mga babaeng palaban na tulad mo. Tumawa si Luningning isang tawang na ngayon. Sa alaala ni Hiraya ay parang tunog ng isang demonyo. Lahat tayo kailangang maging palaban minsan, Hira. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Si Ning. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang naging kapatid. Ang ninang sana ng kanilang magiging anak kung sila'y pinalad. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga takot. Siya pala ang ahas sa kanilang paraiso. Ang sakit ng pagtataksil ni Bughaw ay isang matalim na punyal na bumaon sa kanyang puso. Ngunit ang pagtataksil ni Luningning ay isa pang punyal na ipinasok sa parehong sugat at marahas na inikot. Mas masakit, mas nakamamatay. Ang lahat ng pag-uusap nila, ang mga payo ni Ning na magtiwala ka lang, ang mga yakap ng pakikiramay, lahat pala ay isang palabas. Isang napakahusay na pag-arte mula sa isang babaeng naghahangad ng lahat nang mayroon siya. Napahawak si Hiraya sa malamig na marmol ng sink. Hindi siya umiyak. Ang pighati sa loob niya ay masyadong mabigat para maging luha. Ito ay naging isang blok ng yelo sa kanyang dibdib. Isang malamig, matigas, at hindi natitinag na yelo. At sa gitna ng nagyayelong kawalan na iyon, isang bagay ang nagsimulang mabuo. Hindi ito paghihinayang. Hindi ito galit na sumisigaw. Ito ay desisyon. Isang desisyon na kasing linaw ng diamante sa kwintas na ibinigay ni Bughaw at kasing tigas ng marmol na kanyang hinahawakan. Hindi niya bibigyan sila ng satisfaksyon ng isang madramang komprontasyon. Hindi siya luluhod at magmamakaawa para sa mga kasagutan. Hindi siya iiyak sa kanilang harapan. Ang mga luhang yon ay masyadong mahalaga para masayang sa kanila. Kung gusto nilang maglaro, kung ang buhay niya sa loob ng 15 taon ay isa lamang laro para sa kanila, kung gayon ay maglalaro siya at sisiguraduhin niyang siya ang mananoo. Kinabukasan, ibang Hiraya ang gumising. Nagluto siya ng almusal. Ngumiti siya. Hinalikan niya si Bughaw. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay may kasamang layunin. Ang bawat kilos ay kalkulado. Mahal, naisip ko. Sabi niya habang nagkakape sila. Ang kanyang boses ay malambing at normal. Malapit na ang 15th anniversary natin. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang malaking party? Dito sa bahay, imbitahan natin ang lahat ng importante sa atin. Nagulat si Bughaw, ngunit halatang natuwa. That's a great idea, Hira. Perfect. Para maipakita natin sa lahat kung gaano tayo kasaya. Exactly. Sagot ni Hiraya at ang nangiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto ko itong maging isang gabi na hinding-hindi nila malilimutan. Nang hapong iyon, tinawagan niya si Luningning. Ning, I need your help. Sabi niya sa pinakamatamis niyang boses. Magpa-party kami ni Bughaw para sa anniversary namin. At gusto ko, bilang best friend ko, ikaw ang maging co-host ko. Tulungan mo akong magplano. Narinig niya ang panandaliang pag-aalinlangan sa kabilang linya na mabilis na napalitan ng pekeng tuwa. Oh my God, Hira! Siyempre! Anything for you. It will be the party of the year. Salamat, Ning. You're the best, sabi ni Hiraya. At ang bawat salita ay lasang-lason sa kanyang dila. Alam kong maaasahan talaga kita. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at pula. Pagkatapos ng liwanag, darating ang dilim. At sa dilim, ang mga mangangaso ay nagsisimulang kumilos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ngunit hindi na siya nag-search sa social media o sa mga lumang mensahe. Binuksan niya ang kanyang contact list. Ang unang tawag ay sa isang numerong nakuha niya mula sa isang kaibigan
na dumaan sa isang magulong hiwalayan. Hello! Looking for Mr. David Lim, private investigator. Ang pangalawang tawag ay sa isa sa mga pinakamahusay na law firm sa lungsod ng Maharlika. Hello! I would like to set an appointment with Attorney Rebecca Alonso. It's urgent. Nang makausap niya ang abogado sa telepono, ang boses ni Hiraya ay kalmado at walang anumang bahid ng panginginig. Ito ay boses ng isang CEO na nagbibigay ng utos, hindi boses ng isang asawang niloko. Attorney, sabi niya, habang nakatingin sa kadiliman sa labas. Gusto kong malaman ang lahat, bawat transaksyon, bawat pag-aari, at gusto kong maging handa para sa isang perpektong paghihiganti. Ibinaba ni Luningning Castro ang telepono at isang mabagal, matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi na pinintahan ng kulay vengeance red. Co-host, bulong niya sa sarili, ninanamnam ang salita na parang isang mamahaling alak. Ang perpektong Hiraya, ang Santa Santita, ay humihingi ng tulong sa kanya para iplano ang sarili nitong pagbagsak. Napakasarap sa pakiramdam. Lumapit siya sa kanyang full-length mirror at tinitigan ang sariling refleksyon. Ang ganda niya. Palaban. Isang babaeng alam kung paano kunin ang gusto niya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa anino ni Hiraya. At ngayon, sa wakas, siya na ang lalabas sa liwanag. Kinuha niya ang isang silver picture frame mula sa kanyang mesa. Isang larawan nilang dalawa ni Hiraya noong college graduation. Si Hiraya, nakangiti ng napakatamis. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang toga ay tila isinukat para sa kanya. At sa tabi nito, si Luningning, na may pilit ng ngiti. Ang buhok ay bahagyang magulo. Ang toga ay tila hiram. Mula pa noon, ganoon na ang kanilang kwento. Isang alaala ang bumalik sa kanya. First year college audition para sa isang dula. Si Hiraya ang nakuha bilang bida, ang prinsesang may gininto ang puso. Siya? Isa lang sa mga tagapuno ng entablado. Isang extra na walang pangalan. Si Hiraya ay walang kahirap-hirap na nakukuha ang lahat. Grades, papuri, ang atensyon ng lahat. Ang kabaitan ni Hiraya ay tila isang insulto, isang palaging paalala ng lahat ng bagay na wala si Luningning. Ang kabaitan nito ang pinakamasakit, laging handang tumulong, laging handang magbigay. Ngunit sa mata ni Luningning, ang bawat tulong ay isang anyo ng awa. Isang pagpapakita na si Hiraya ay nasa itaas at siya ay nasa ibaba. Laging tumatanaw ng utang na loob. Hindi na ngayon. Hinaplos niya ang salamin sa ibabaw ng mukha ni Hiraya. Lahat ng sayo dapat ay sa akin, bulong niya. Ang relasyon nila ni Bughaw ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano, isang estratehiya na binuo niya ng may pag-iingat at pasensya. Nagsimula ito 8 buwan na, ang nakalipas sa isang bar. Nakita niya si Bughaw na mag-isang umiinom. Ang mukha ay gusot sa stress. Alam niya ang pagkakataon kapag nakikita niya ito. Lumapit siya sa mesa nito. Bughaw, anong ginagawa mo dito mag-isa? Nag-away ba kayo ni Hira? Umiling si Bughaw. Hindi. Trabaho. Minsan pakiramdam ko hindi niya naiintindihan ang pressure. Para sa kanya, ang lahat ay simple lang. Doon nakita ni Luningning ang siwang, ang lamat sa perpektong imperyo. Hindi siya umupo bilang kaibigan ni Hiraya. Umupo siya bilang isang babaeng nakakaintindi. Alam mo, Bughaw, ang mga lalaking tulad mo, mga hari sa sarili ninyong mundo, ay nangangailangan ng isang reyna na hindi lang nakakaintindi sa korona, kundi pati na rin sa bigat nito. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pangunawa. Gabi-gabi, pagkatapos noon, ang mga simpleng inuman ay naging malalalim na pag-uusap. Binigyan niya si Bughaw ng isang bagay na hindi maibigay ni Hiraya, paghanga sa kanyang ambisyon, hindi sa kanyang kabutihan.
Hinangaan niya ang kanyang talas, ang kanyang pagiging tuso sa negosyo, mga bagay na kinatatakutan ni Hiraya. Ginawa niyang santuwaryo ang kanyang sarili mula sa perpektong mundo na nilikha ni Hiraya. At nangyari na nga. Ang unang halik, hindi ito puno ng pag-iibigan para sa kanya. Ito ay puno ng pag-angkin. Bawat halik, bawat yakap, ay isang hakbang papalapit sa trono na matagal na niyang inaasam. Naalala niya ang gabing sinadya niyang iwan ang bakas ng kanyang kolorete sa kwelyo ni Bughaw. Nagpaalam na ito sa kanya sa parking lot ng kondo niya. Bago ito pumasok sa kotse, hinila niya ito pabalik at hinalikan ito ng marahas. Sinisiguradong tatatatak ang kulay ng kanyang labi sa puting tela. Isang maliit na pagsubok. Isang mensahe para sa reyna na may isa pang babae sa kaharian. Isang deklarasyon ng digmaan na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang nangaw ang ngiti sa mukha ni Luningning ay lumawak. Ang pagiging co-host sa party ay ang perpektong pagkakataon. Nandoon siya, sa tabi ni Hiraya, nakangiti. Habang pinapanood ang pagguho ng mundo nito, siya ang magiging tagapagligtas ni Bughaw sa gitna ng kaguluhan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Bughaw. "Mahal, natanggap mo ba ang mga bulaklak?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pananabik. "Oo, kakadating lang. Ang gaganda," sagot niya, kahit hindi man lang niya tiningnan ang mga ito. "Bughaw," tumawag si Hiraya. Pinapatulong niya akong magplano para sa party. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Bughaw. "Magtiis ka na lang muna, mahal. Ilang linggo na lang. Pagkatapos ng party, pagkatapos ng anniversary, gagawa ako ng isang malaking anunsyo. Sisimulan na natin ang buhay na dapat ay para sa atin." Ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. "Talaga?" tanong niya. Nagkukunwaring nagulat. "Oo, malapit na, Ning. Atin na ang lahat." "Hindi lang yon, mahal," bulong ni Luningning sa sarili pagkababa ng telepono, habang ang isang kamay niya ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan. "May sorpresa din ako para sa'yo." Tanso. Isang linggo pagkatapos ng pag-usap nila ng abogado, nakatanggap si Hiraya ng isang text mula sa isang hindi pamilyar na numero. "Burnham Park, sa tapat ng lawa, 3 p.m. Magsuot ng asul na scarf, mag-isa ka lang." Walang pangalan, walang bati. Ngunit alam ni Hiraya kung kanino ito galing. Dumating siya sa tagpuan 5 minuto bago ang takdang oras. Ang malamig na hangin ng Baguio ay tila hindi sapat para palamigin ang kaba sa kanyang dibdib. Humalo siya sa mga turista. Ang kanyang asul na scarf ay isang bandila ng senyales sa gitna ng karamihan. Isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng simpleng jacket at baseball cap, ang lumapit sa kanya at naupo sa katabing bench na parang hindi sinasadya. "Mrs. Ledesma," sabi ng lalaki. Hindi nakatingin sa kanya, ang mga mata ay nasa lawa. Siya si David Lim. "Mr. Lim," sagot ni Hiraya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Mahusay magtago ng sikreto ang asawa mo," sabi ng imbestigador. Ang boses ay walang emosyon, pero lahat ng tao may iniiwang bakas. Inilapag nito sa pagitan nila ang isang makapal na brown envelope. Nandyan na lahat, mga litrato, bank statements, corporate records. Kumpleto. "Salamat," sabi lang ni Hiraya. Ang mga mata ay nakatutok sa envelope na parang isang kahon ni Pandora na puno ng lahat ng kasamaan sa mundo. "Isa lang ang masasabi ko, ma'am," dagdag ni David Lim bago tumayo. "Hindi lang ito simpleng babae, mas malalim pa dyan ang problema mo." At sa isang iglap, nawala na ito sa gitna ng mga tao. Niyakap ni Hiraya ang envelope nang mahigpit sa kanyang dibdib at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Hindi niya ito binuksan hanggang sa makawi siya sa katahimikan ng kanilang bahay. Isang bahay na ngayon ay parang isang malaking mausoleo
ng mga kasinungalingan. Sa kanyang pribadong pag-aaral na may kandado sa pinto, ibinuhos niya ang laman ng envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang unang lumabas ay mga litrato. Si Bughaw at Luningning, magkahawak kamay na pumapasok sa isang condo unit. Si Bughaw at Luningning, nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant. Si Bughaw at Luningning, magkayakap sa loob ng kotse ni Bughaw. Ang bawat larawan ay isang sampal. Ngunit hindi ito ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kasunod ay mga dokumento, bank statements, mga papeles ng pagpaparehistro ng kumpanya, mga deed of sale. Doon, sa itim at puti, nakalatag ang isang mas malawak at mas karumaldumal na pagtataksil. Nalaman niya na si Bughaw, sa tulong ni Luningning na may kaalaman sa pananalapi, ay sistematikong inililipat ang pondo mula sa Ledesma Holdings, ang kumpanyang itinayo ng ama ni Hiraya at kalahati ng mana niya, patungo sa isang shell corporation na nakapangalan kay Luningning Castro. Ang pangalan ng kumpanya, H&L Innovations. Hiraya at Luningning, isang malupit na biro. Ang mga mata ni Hiraya ay nanlalaki habang binabasa niya ang bawat linya. Ang bawat numero ay isang patalim. Naalala niya ang 5 million na investment for expansion na hiningi ni Bughaw 3 buwan na ang nakalipas. Naroon iyon. Inilipat sa account ng H&L Innovations, kinabukasan din. Naalala niya ang pagbebenta ng isang lupain ng pamilya na sinabi ni Bughaw na nalulugi. Ang pera mula sa pagbebenta ay diretsong pumasok sa account ni Luningning. Hindi lang siya niloloko, ninanakawan siya, hinuhubaran siya, hindi lang ng dignidad, kundi ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Ang plano ay malinaw. Kapag naubos na ang lahat ng assets, iiwan siya ni Bughaw na walang-wala. Isang reyna na inagawa ng korona, ng kaharian, at ng lahat ng kayamanan. Ang yelo sa kanyang dibdib ay nagsimulang matunaw, ngunit ang pumalit dito ay hindi luha. Ito ay purong, nag-aapoy na galit. Isang galit na napakainit na kaya nitong sunugin ang buong mundo. Hindi ito galit ng isang asawang nasaktan. Ito ay galit ng isang liyong inagawan ng kanyang teritoryo. Kinabukasan, tumawag siya kay Atty. Alonso. Nakita ko na lahat. Sabi ni Hiraya, ang boses ay malamig na parang asero. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Hiraya, napakagaling ng kanilang pagkagawa. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ginawa nilang legal ang lahat sa papel. Kung hindi dahil sa investigador mo, mahihirapan tayong patunayan ang masamang intensyon. May paraan ba para pigilan sila? Tanong ni Hiraya. Mayroon. Ngunit kailangan natin ng perpektong tiyempo. Kailangan natin silang mahuli sa akto o kailangan natin ng isang pagkakamali mula sa kanila. Pagkababa ng telepono, bumalik si Hiraya sa mesa na puno ng mga dokumento. Pinag-aralan niya ang bawat petsa, bawat transaksyon na parang isang general na nagpaplano ng kanyang opensiba. Hinanap niya ang kanilang kahinaan, ang isang pagkakamali. At doon niya ito nakita. Sa huling pahina ng mga bank projections, isang malaking transaksyon ang nakaschedule. Ang pinakamalaking paglipat ng pondo sa lahat, ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang pagbebenta ng kanyang share sa pangunahing gusali ng Ledesma Holdings. Ang perang iyon, ang magiging pinal na puhunan para sa H&L Innovations. Tiningnan niya ang petsa ng nakaschedule na fund transfer. Ang mga mata niya ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamuhi. Nakatakda itong maproseso ng elektroniko sa mismong araw ng kanilang 15th wedding anniversary. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Ang oras kung kailan ang kanilang party ay nasa kasagsagan nito. Ang oras kung kailan sila ay magtataas ng kanilang mga kopita para sa isang toast sa kanilang walang hanggang pagmamahalan. Sa sandaling iyon, ang kanyang plano para sa paghihiganti ay nabuo ng buo sa kanyang isipan.
Hindi na lang ito tungkol sa paglalantad ng isang affair. Ito ay tungkol sa pag-save ng kanyang imperyo. Ang party ay hindi na lang magiging isang entablado. Ito ay magiging isang bitag. Ang sakit sa sandaling ito ay umabot sa sukdulan ay hindi na nagiging ingay. Ito ay nagiging katahimikan. Para kay Hiraya, ang mga sumunod na araw ay isang malinaw at malamig na paglalakbay sa loob ng katahimikang yon. Ang nag-aapoy na galit ay lumamig at tumigas, naging isang matalas na kristal sa gitna ng kanyang pagkatao. Wala ng luha, wala ng panginginig. Ang natira ay isang determinasyon na kasing linaw ng umaga at kasing lamig ng bakal. Ang pagpaplano para sa kanilang 15th anniversary party ay naging kanyang obra maestra. Bawat detalye ay isang hibla sa gagamba ng kanyang paghihiganti. Ano sa tingin mo, mahal? Itong Chilean sea bass o yung Australian Wagyu para sa main course? Tanong niya kay Bughaw isang gabi, habang tinitingnan nila ang menu mula sa isang 5-star caterer. Nakaupo si Bughaw sa tabi niya. Ang isang braso ay nakaakbay sa kanya, masaya at walang kamalay-malay. Kahit anong piliin mo, Hira, you have the perfect taste. Sagot nito, hinalikan siya sa sentido. Ngumiti si Hiraya. Sige, kunin na natin pareho para mas maraming pagpipilian ang mga bisita. Sa isip niya, para mas masaya sila habang pinapanood ang pagbagsak mo. Si Luningning, sa kanyang papel bilang best friend co-host, ay laging naroon, puno ng mga suhestiyon. Hira, I think we should go for white roses and baby's breath for the centerpiece. It's so classic and pure, like your love for each other. Sabi nito isang hapon, habang sila'y nasa flower shop. Magandang ideya, Ning, sagot ni Hiraya. Hinahaplos ang isang puting rosas. Pure. Bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Walang bahid ng kadalisayan sa kahit anong meron kayo. Ngunit ang nangiti niya ay nanatiling matamis. Ikaw na ang bahala dyan. Alam kong magiging perpekto yan kapag ikaw ang gumawa. Sa bawat pag-arte niya, sa bawat ngiti at malambing na salita, lalo siyang gumagaling. Naging isa siyang perpektong aktres sa entablado ng kanyang sariling buhay. Pinanood niya silang dalawa, si Bughaw at Luningning, na palihim na nagpapalitan ng mga tingin kapag akala nila'y hindi siya nakatingin. Pinanood niya ang kanilang mga ngiti, mga kilos na puno ng kasakiman at pagtatagumpay. Hindi na siya nasasaktan. Sa halip, kinikilatis niya ang mga ito. Kinakabisado ang bawat ekspresyon para sa grand finale. Isang hapon, sinabi niyang may pupuntahan siyang spa. Ngunit sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang maliit na coffee shop sa kabilang dulo ng lungsod. Doon, sa isang tahimik na sulok, nakipagkita siya sa isang binatang mukhang henyo sa computer. Ito ang IT expert na inirekomenda ng kanyang abogado. Ito po, Ma'am Hiraya. Sabi ng binata, iniabot sa kanya ang isang USB drive. Lahat ng ebidensyang na-compile ng private investigator nyo, inayos ko na po sa isang audio-visual presentation. Naka-encrypt po ito. Tanging ang laptop nyo lang at ang password na ibibigay ko ang makakapagbukas nito. Nakaset na rin po ang isang program para i-override ang system ng projector sa event nyo. Kinuha ni Hiraya ang maliit na piraso ng teknolohiya. Napakaliit, ngunit naglalaman ng isang bombang sasabog sa mismong sentro ng mundo ni Bughaw. Salamat. Siguraduhin mong walang magiging aberya. Walang-wala po, ma'am. 1 click lang po ang kailangan nyo. Nang gabing iyon, matapos niyang masigurong mahimbing na ang tulog ni Bughaw, pumasok siya sa kanilang malawak na walk-in closet. Ang isang panig ay puno ng mga damit niya, mga damit na sumasalamin sa kung sino siya dati, mga eleganteng bestida na may kulay pastel, mga malambot na tela, mga disenyong konserbatibo. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa pinakasulok, sa likod ng lahat,
Naroon ang isang paper bag mula sa isang mamahaling butik na hindi pa niya nabubuksan. Isang linggo na itong naroon, inilabas niya ang laman. Isang bestida, isang kulay pulang bestida. Isang pula na kasing tingkad at kasing tapang ng kolorete ni Luningning. Ang tela ay yumayakap sa katawan, ang hiwa sa likod ay mapangahas. Isinuot niya ito. Sa harap ng salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik. Hindi na ito ang mahinhing si Hiraya de la Serna. Ang babaeng nakatayo roon ay isang reyna na handa ng makidigma. Ang pula ay hindi na kulay ng pagtataksil para sa kanya. Ngayong gabi, ginawa niya itong kulay ng kapangyarihan, kulay ng paghihiganti. Bago matulog, tumayo siya sa harap ng salamin. Sa kanilang banyo, sinasanay ang kanyang sasabihin. Hinayaan niyang bumagsak ang maskara sa kanyang mukha. Ang natira ay isang malamig at determinadong ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. 15 taon. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. 15 taon ng pagmamahal, pagtitiwala, at mga alaala. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga alaalang iyon. Isang regalo para sa aking pinakamamahal na asawa. Huminto siya at isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Perpekto. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Luningning. "Hello, Hira. Tumawag lang ako para i-check ka. Kumusta ka na? Hindi ka ba masyadong stressed sa paghahanda?" Tanong nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Humilig si Hiraya sa pader. Ang nangiti sa kanyang labi ay nanatili. "Salamat sa pagtawag, Ning. Pero lahat ay nasa ayos na." Huminga siya ng malalim at ibinuhos ang lahat ng natitirang tamis sa kanyang boses para sa huling linya. Siguradong magiging isang gabing hindi natin malilimutan. Nakatayo si Bughaw Ledesma sa harap ng salaming bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Ledesma Holdings Building. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ng Maharlika ay kumikislap na parang isang kumot ng mga bituin na kanyang pag-aari. Para sa kanya, hindi lang ito tanawin. Ito ay isang testamento ng kanyang kapangyarihan. Siya ang hari ng mundong ito. Bumalik siya sa kanyang leather na upuan at tiningnan ang screen ng laptop. Ang mga numero sa bank account ng H&L Innovations ay sumasayaw sa kanyang paningin. Isang lalabay ng tagumpay. Napakatalino niya. Napakagaling. Inisip niya ang biyenan niyang pumanaw. Isang mabait ngunit makalumang negosyante. Siya, si Bughaw, ang may tunay na pangitain. Siya ang nagpalago ng imperyo. Ang perang ito ay hindi pagnanakaw. Ito ay kabayaran. Si Hiraya, ang kanyang mabuting asawa, ay hindi kailanman maiintindihan ang mga sakripisyong ginawa niya, ang mga panganib na kanyang sinuong. Masaya na ito sa pagiging perpektong may bahay. At si Luningning, siya ang apoy na kailangan ng isang tulad niyang mananakop. Si Hiraya ang kanyang payapang dagat, ngunit si Luningning ang kanyang masarap na bagyo. Naniniwala siyang karapat-dapat siya sa dalawa. Ang isang hari ay nararapat lamang magkaroon ng lahat. Kinuha niya ang kanyang burner phone mula sa isang nakalock na drawer. Isang mabilis na text para kay Luningning. "Everything is on schedule? Ready for our new life?" Ang tugon ay halos agaran, puno ng pananabik. "I was born ready. I can't wait." Ngumisi si Bughaw. Ang kasakiman nito ay tumutugma sa kanya. "See you after the party. Sa kondo. May ipapakita ako sa'yo." Huling text niya bago muling itinago ang telepono na parang pagtatago sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Habang nagmamaneho pa uwi, ang pakiramdam ng pagiging hindi magagapi ay bumalot sa kanya. Ang kanilang bahay, isang monumento ng kanyang tagumpay, ay naghihintay.
Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng mga puting rosas. Nakita niya si Hiraya sa gitna ng sala, personal na inaayos ang mga bulaklak. Nakasuot ito ng simpleng roba at sa paningin ni Bughaw, ito ang larawan ng kagandahan at kadalisayan, ang aking perpektong asawa. Isip niya, napakabuti, napaka-inosente. Ang pagiging abala nito sa pag-aayos para sa isang party na magiging hudyat ng katapusan nito ay isang malupit na kabalintunaan na nagdulot sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Isang maliit na kirot ng konsensya ang dumaan, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Dahan-dahan siyang lumapit mula sa likuran. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa baywang nito at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Nilalanghap ang pamilyar na pabango ng asawa. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito, isang halos hindi mapapansing pagbabago, ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Pagod lang siguro siya. Isip niya, "Huwag kang masyadong magpagod, mahal." Bulong niya sa tainga nito. "Ako na dapat ang gumagawa niyan para sa'yo." Humarap si Hiraya sa kanya, isang maliit, perpektong nangiti ang nasa mga labi. "Para sa'yo naman to. Para sa atin." Tinitigan niya ito, ang mukha na minahal niya o inakala niyang minahal niya. Inilapit niya ang kanyang mukha at hinalikan ito. Hinalikan niya ito ng buong higpit. Isang halik na para sa kanya ay puno ng pagmamahal at pamamaalam. Ito ang kanyang huling pag-arte bilang ang tapat na asawa. Ngunit ang halik na isinukli ni Hiraya ay iba. Walang init, walang emosyon. Ang mga labi nito ay malambot ngunit hindi tumutugon. Ito ay isang pagtugon na parang obligasyon, isang anino lamang ng mga halik na dati nilang pinagsaluhan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, tiningnan siya ni Hiraya sa mata. "Pagod ka na siguro, magpahinga ka na muna," sabi nito. Ang boses ay kalmado. Hindi napansin ni Bughaw ang lamig sa mga mata nito. Ang nakita lang niya ay ang pag-aalala. Tumango siya, kontento na sa kanyang napatunayan. Kontento na ang kanyang asawa ay nananatiling bulag. "Mahal na mahal kita, Hira," sabi niya. At ang mga salita ay lumabas ng walang kahirap-hirap. Isang linya na kinabisado niya sa loob ng 15 taon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdanan. Ang isip ay nasa selebrasyon na naghihintay sa kanya pagkatapos ng party. Hindi niya nakita ang nangiti sa mga labi ni Hiraya habang ito'y nakatalikod na. Isang nangiting hindi umabot sa mata, isang nangiting kasing lamig ng nalalapit na paghuhukom. 6:00 ng gabi. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa lungsod ng Maharlika. Hinahabing ang kalangitan sa kulay ginto at lila. Sa loob ng mansyon ng mga Ledesma, ang lahat ay perpekto. Ang mga puting rosas ay nagbibigay ng malinis na halimuyak. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang na parang mga diamante. Ang entablado para sa isang perpektong gabi ay nakahanda na. Ngunit sa itaas, sa master's bedroom, si Hiraya ay nakaupo sa gilid ng kanilang kama, malayo sa lahat ng paghahanda. Ito ang kanyang sandali ng all is lost. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang kanilang lumang wedding album. Ang makapal na katad na pabalat ay malamig sa kanyang palad. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang unang pahina, isang larawan nila ni Bughaw, mga matay nagniningning, mga ngiti abot tainga, habang sinasayaw ang kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Naalala pa niya ang tawa ni Bughaw ng araw na yon, isang tawang para sa kanya noon ay tunog ng musika. Ngayon, sa kanyang alaala, ito ay hungkag, isang kasinungalingan. Nilipat niya ang pahina. Isang larawan mula sa kanilang honeymoon sa Paris, magkayakap sa harap ng Eiffel Tower. Isang larawan mula sa kanilang ika-5 anibersaryo, masayang-masaya sa isang yate.
Bawat litrato ay isang patunay ng isang buhay na inakala niyang totoo. Bawat ngiti ni Bughaw ay isang perpektong pag-arte. At naroon, sa isang pahina, isang larawan nilang tatlo, siya si Bughaw at si Luningning, nagtatawanan sa isang outing. Si Ning, nakaakbay sa kanya, ang matalik na kaibigan. Ngayon, nang tingnan niya ito, ang nakikita na lang niya ay isang mandaragit kasama ang kanyang biktima. Ang bigat ng 15 taon, isang buong kalahati ng kanyang buhay, ay bumagsak sa kanya. Ang kristal na yelo sa kanyang dibdib ay biglang nabasag. Ang album ay nahulog mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Gumawa ng isang malambot na kalabog sa makapal na alpombra. At sa wakas, ang mga luhang matagal niyang pinigilan ay bumuhos. Hindi ito isang marahas na pag-iyak. Ito ay isang tahimik, walang tigil na agos. Dumausdos siya mula sa kama pababa sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sariling malunod sa pighati. Ngunit hindi na siya umiiyak para kay Bughaw. Tapos na yon. Umiiyak siya para sa babaeng nasa mga litrato, ang babaeng puno ng pangarap, ang babaeng walang alinlangang nagbigay ng kanyang buong tiwala at pagmamahal. Umiiyak siya para sa kanyang nawalang inosensya. Umiiyak siya para sa mga pangarap na namatay. Ito ang kanyang huling paalam sa dating hiraya. Ito ang libing para sa kanilang perpektong kasinungalingan. Ilang minuto siyang nanatili roon, isang klase ng walang hanggan, hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nalilito. Tapos na ang pagluluksa, oras na para sa muling pagsilang. Pumunta siya sa harap ng kanyang vanity mirror. Tinitigan niya ang kanyang sarili, ang namumugtong mga mata, ang maputlang balat. Kinuha niya ang kanyang makeup kit. Ang bawat kilos ay isang ritual. Ang foundation para takpan ang lahat ng bakas ng kahinaan. Ang eyeliner, iginuhit ng matalas at may pakpak, ginawang parang mga piraso ng salamin ng kanyang mga mata. Ang maskara, para patibay ng bawat pilik mata na parang mga sundalo. At para sa huling hakbang, kinuha niya ang isang bagong biling kolorete. Binuksan niya ito, Vengeance Red. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa kanyang mga labi. Isang deklarasyon ng digmaan. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang aparador at inilabas ang pulang bestida. Isinuot niya ito. Yumakap ito sa kanyang katawan na parang pangalawang balat, na parang isinilang siyang suot ito. Humarap siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang hiraya kanina lang. Ang babaeng ito ay matangkad, may kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang mapanganib na kalinawan. Ang kanyang mga pulang labi ay nakatikom sa isang determinadong linya. Ito ay mukha ng isang reyna na babawiin ang kanyang kaharian. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell mula sa ibaba ay pumutol sa katahimikan. Ang unang bisita. Huminga ng malalim si Hiraya. Ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Pagmulat niya, ang huling bakas ng lumang Hiraya ay tuluyan ng naglaho. Isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga pulang labi. Isang ngiti na perpekto, kaakit-akit, at puno ng mga lihim. Ang tatano ang ngiti ng isang punong abala na handa ng salubungin ang kanyang mga panauhin. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng silid at nagsimulang bumaba sa engrandeng hagdanan. Nagsimula na ang laro. Ang hardin ng mansyon ng mga Ledesma ay naging isang paraiso ng mga ilaw at bulaklak. Ang mahinang tunog ng isang jazz trio ay humahalo sa masayang bulungan ng mga panauhin. Mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo, mga maimpluwensyang pamilya, at mga taong naging bahagi ng 15 taong kwento
nina Hiraya at Bughaw. Ang champagne ay dumadaloy na parang ilog. Ang lahat ay perpekto. Sa gitna ng lahat, si Hiraya, sa kanyang pulang bestida, ay gumagalaw na may grasya at kumpiyansa. Bawat ngiti niya ay matamis, bawat bati ay mainit. Siya ang larawan ng isang masaya at mapagmahal na may bahay, ang reyna ng gabing iyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang nag-aabang. Sinusuri niya ang bawat panauhin, hindi bilang kaibigan, kundi bilang mga manunood sa kanyang nalalapit na palabas. Nakita niya si Bughaw, ang sentro ng atensyon, tumatanggap ng mga pagbati. Ang kanyang asawa ay nasa rurok ng kanyang mundo. Ang ngiti nito ay puno ng pagmamataas. Sa tabi nito, malapit ngunit hindi masyadong halata, ay si Luningning, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang saglit, isang palihim na pagpapalitan ng isang lihim na tagumpay. Habang dumadaan si Luningning malapit kay Bughaw para kumuha ng inumin, ang kanyang kamay ay aksidenteng dumampi sa likod nito. Isang haplos na tumagal ng isang segundo masyadong mahaba. Isang maliit, intimong kilos na para sa iba ay walang kahulugan. Ngunit nakita ito ni Hiraya. At sa halip na sakit, ang naramdaman niya ay isang malamig na paglilibang. Mga hangal. Isip niya, i-enjoy niyo ang huling sandali ninyo. Maya-maya, umakyat si Bughaw sa maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hardin, hawak ang isang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat. "Good evening, everyone!" Simula niya siya na ang kanyang boses ay malakas at puno ng karisma. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. 15 taon. Hindi ko akalain na aabot kami sa puntong ito. Nagtawanan ang mga tao. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya at ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsinta. Pero ang totoo, hindi ito naging mahirap. Dahil sa bawat araw sa loob ng 15 taon na yon, mayroon akong isang anghel sa aking tabi. Ang aking asawa, ang aking inspirasyon, ang aking Hiraya. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagpatuloy si Bughaw. Itinayo namin ang aming buhay sa pundasyon ng tiwala, respeto, at higit sa lahat, katapatan, sabi niya. At ang salitang katapatan ay binitawan niya ng may diin na parang ito ang pinakamahalagang salita sa buong mundo. Hiraya, mahal, salamat sa lahat. Ikaw ang aking mundo at ipinapangako ko sa iyo ang isa pang 15 taon at habang buhay na puno ng aking pagmamahal. Isang masigabong palakpakan ang sumunod. Si Bughaw ay bumabaan ng entablado at hinalikan si Hiraya sa gitna ng mga palakpak. Isang perpektong pagtatanghal para sa kanilang mga manunood. Nang humupa ang ingay, kinuha ni Hiraya ang mikropono. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Ang pulang tela ng kanyang bestida ay tila apoy na gumagalaw sa dilim. Nang siya ay nasa gitna na, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hardin. "Maraming salamat sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Walang bahid ng anumang kaba. "At sa'yo, mahal kong asawa, salamat sa iyong napakagandang mga salita." Ngumiti siya kay Bughaw, isang ngiting nakakasilaw. Ang 15 taon ay isang mahabang paglalakbay, puno ng mga alaala, mga tagumpay, mga pangarap. At bilang regalo ko sa iyo, Bughaw, sa ating espesyal na gabi, naghanda ako ng isang bagay para balikan natin ang ilan sa mga pinakamahahalagang sandali ng ating pagsasama. Isang maikling video ng ating kwento. Ang mga panauhin ay napangiti. Iniisip na isang matamis na sorpresa ang kanilang mapapanood.
Si Bughaw ay tumingin sa kanya. Ang muka ay puno ng pagmamahal at paghanga sa kanyang maalalahaning asawa. Tumingin si Hiraya sa direksyon ng technical booth sa isang sulok kung saan naghihintay ang IT expert. Isang halos hindi mapapansing tango ang kanyang ibinigay. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin kay Bughaw. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng karamihan. Ang kanyang ngiti ay nanatili. Ngunit may isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi nabasa ni Bughaw. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang mga labi sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses, malambing ngunit may bigat ng bakal, ay narinig sa buong hardin. Para sa iyo, mahal ko, ang ating kwento. At sa likod niya, ang malaking puting screen ay biglang umilaw. Ang unang mga imahe sa screen ay eksakto tulad ng inaasahan ng lahat. Isang montage ng mga larawan mula sa kanilang kasal na sinabayan ng isang malambing na instrumental na musika. Mga ngiti, mga yakap, ang pagputol ng cake. Narinig ni Hiraya ang mga buntong hininga ng paghanga mula sa mga bisita. Pagkatapos ay ipinakita ang mga larawan mula sa kanilang mga biyahe. Sa Paris, sa Japan, sa Batanes, ang masayang mag-asawa, sinusulit ang buhay. Tumingin si Hiraya kay Bughaw. Nakangiti ito, tumatango. Tila sinasabi, ang galing ng naisip mo, mahal. Katabi nito, nakangiti rin si Luningning, ngunit ang nangiti nito ay may bahid ng pagkayamot. Ang pundasyon ng aming pagsasama, nagsimulang magsalita si Hiraya. Ang kanyang boses ay naging live narration para sa video, ay laging nakabase sa tiwala. At sa mga salitang iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang romantikong musika ay biglang naputol. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang sumunod na lumabas sa screen ay hindi na isang larawan ng mag-asawa. Ito ay isang litratong kuha mula sa malayo. Si Bughaw at si Luningning maghahawak kamay habang papasok sa isang hindi pamilyar na kondominium. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. Ang tiwala, pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ngayon ay malamig na parang yelo, ay isang napakamahalagang bagay, madaling sirain. Ang screen ay nag-flash. Isa pang larawan, si Bughaw at Luningning naghahalikan sa loob ng kotse ni Bughaw. Ang ilaw mula sa isang poste ay nagbibigay liwanag sa kanilang pagtataksil. Malinaw na, malinaw. Ang mukha ni Bughaw ay biglang namutla. Ang nangiti ay naglaho, napalitan ng pagkabigla at pagkatulala. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa nakikita. Si Luningning naman ay natakpan ng kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong takot. Sabi ng asawa ko, ang aming pagsasama ay nakabase rin sa katapatan. Sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay isang dagok. Ang screen ay nagpakita ng isang dokumento, isang bank statement, isang malaking halaga, ang naka-highlight. Inilipat mula sa Ledesma Holdings patungo sa isang kumpanyang tinatawag na H&L Innovations. Ngunit ang katapatan ay may iba't ibang mukha. Sabi ni Hiraya, ang screen ay nag-flash muli. Ang registration papers ng H&L Innovations at doon, malinaw na nakasulat ang pangalan ng nag-iisang may-ari, Luningning A. Castro. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kasosyo sa negosyo ni Bughaw ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at galit. Ang mga matatandang kamag-anak ni Hiraya ay napatingin kay Bughaw na may pagkamuhi. At ang pinakamahalaga sa lahat, pagtatapos ni Hiraya, ang kanyang boses ay tumataas. Nangingibabaw sa lahat ng ingay ay ang pagmamahal, isang pagmamahal na ipinangako sa harap ng Diyos.
Ang huling imahe sa screen ay ang resibo mula sa La Serena Restaurant. Naka-zoom in sa detalye, covers, 2. At sa tabi nito, ang location history ng telepono ni Bughaw na nagpapatunay na siya ay naroon sa araw na sinabi niyang siya ay nasa Batangas. Tapos na. Ang video ay nagtapos sa isang itim na screen. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Pagkatapos, sumabog ang kaguluhan. Bughaw, anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isang investor. Walang hiya ka. Sigaw ng tiyahin ni Hiraya. Si Bughaw, na sa wakas ay natauhan mula sa pagkabigla, ay napuno ng galit. Hiraya, anong ginagawa mo? Patayin ninyo yan! Patayin nyo yan! Sigaw niya sa mga technical staff, ngunit walang gumalaw. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Baliw ka na ba? Bumaba si Hiraya mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay isang kalmadong maskara sa gitna ng unos na kanyang nilikha. Ako o ikaw na akala mo ay makakalusot ka sa lahat ng ito? Susugurin sana ni Bughaw si Hiraya, ngunit bago pa siya makakilos, isang tao ang humarang sa kanya, si Luningning. Nanginginig ito mula ulo hanggang paa. Ang makeup ay kumakalat na dahil sa kanyang mga luha. Naintindihan niya na tapos na ang laro. Wala nang matitira sa kanya. Ngunit sa kanyang desperasyon, mayroon pa siyang isang huling baraha. Isang baraha na sisira sa lahat. Inagaw niya ang mikropono mula sa isang miyembro ng banda. Ang kanyang humihikbing boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Pinatahimik ang lahat. Huwag! Huwag niyo siyang saktan! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Tumingin siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi niyo siya pwedeng saktan. Pag-uulit niya, mas malakas pa. Buntis ako! Isang hininga ng pagkagulat ang muling kumalat. Si Hiraya, sa unang pagkakataon ng gabing iyon, ay natigilan. Tumingin si Luningning ng diretso kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay naghahalo ng pagkamuhi at isang desperadong tagumpay. Itinuro niya ang kanyang tiyan. At si Bughaw ang ama. Ang buong hardin ay nalunod sa isang nakabibinging katahimikan. Mas malala pa kaysa sa nauna. Ang anunsyo ay isang bombang sumabog sa gitna ng mga nagbabagang abo ng digmaan at ang epekto nito ay ganap na nagpabago sa lahat. Ang anunsyo ni Luningning ay isang bomba atomika. Ang katahimikan na sumunod ay hindi lang katahimikan. Ito ay ang vacuum na iniiwan ng isang malakas na pagsabog kung saan ang lahat ng tunog at hangin ay hinihigop. Ang mga mukha ng mga bisita ay mga maskara ng pagkagulat, pagkasuklam, at awa. Lahat ay nakatutok sa tatlong tao sa gitna ng hardin na winasak ng katotohanan. Si Bughaw, na kanina lang ay hari ng gabi, ay nakatayo na parang isang estatwang gawa sa abo. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Luningning patungo kay Hiraya, na para bang hindi niya alam kung aling bangungot ang mas totoo. Si Luningning naman ay humihikbi, nakahawak sa kanyang tiyan na parang ito ang kanyang huling kalasag. Ang lahat ay naghihintay sa sigaw, sa sampal, sa pagbagsak ni Hiraya, ngunit hindi ito dumating. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Hiraya. Ang balita tungkol sa pagbubuntis na dapat sanay ang huling patalim na wawasak sa kanya ay nagdulot ng isang hindi inaasahang epekto. Ito ang huling kadena na sa wakas ay nalagot. Wala nang dahilan para lumingon pa. Wala nang paano kung tapos na. Ganap na tapos na. Dahan-dahan, sa gitna ng mga nakatitig na mata, nagsimula siyang maglakad. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay kalmado at may layunin. Nilagpasan niya si Luningning na parang hindi ito umiiral. Nilagpasan niya si Bughaw na parang isa itong estranghero. Ang kanyang tiyahin
ay humarang sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Hiraya, apo! Hinawakan ni Hiraya ang kamay nito, isang marahang pagpisil. Okay lang po ako, tita. Gusto ko na pong umuwi. Ngunit ang salitang umuwi ay hindi na tumutukoy sa bahay na iyon. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang sariling party, palayo sa mga bulungan at sa mga piraso ng kanyang basag na buhay, hindi niya naramdaman ang pagkatalo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang pagiging malaya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala, napalitan ng isang nakakapagod ngunit mapagpalayang kawalan. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Tahimik, walang laman. Tila isang crime scene. Bumalik siya hindi para manatili, kundi para mag-impake. Hindi niya binuksan ang malalaking aparador na puno ng mga damit na binili ni Bughaw. Hindi niya kinuha ang mga alahas. Sa halip, pumasok siya sa maliit na library. Kinuha niya ang mga lumang libro ng kanyang ama. Kinuha niya ang isang kahon ng mga litrato noong siya'y bata pa. Kinuha niya ang kanyang college diploma. Mula sa kanyang closet, kinuha lang niya ang ilang simpleng damit. Mga bagay na binili niya mula sa sarili niyang maliit na naipon bago pa man siya maging si Mrs. Ledesma. Isang maleta lang. Iyon lang ang Hiraya na natitira. Ang iba ay ilusyon na lamang. Pagkatapos ng isang linggo, nakaupo na siya sa harap ni Attorney Alonso. Ang abogada ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Handa ka na ba? Mahaba at magulo ang magiging laban na ito, lalo na't may bata ng sangkot, sabi ng abogado. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana, sa abalang syudad. Hindi na po ito tungkol sa pag-ibig o sa sakit, attorney. Ito ay tungkol sa katarungan. Ang Ledesma Holdings ay pinaghirapan ng ama ko. Hindi ko hahayaang mapunta yun sa kanila. Lalaban ako para sa bawat sentimo na ninakaw nila sa akin. Ang mga sumunod na buwan ay isang pagsubok ng kanyang katatagan. Mga pagdinig, mga settlement offer na tinanggihan niya, mga paninira mula sa kampo ni Bughaw. Ngunit sa bawat pagsubok, lalo siyang tumitibay. Umupa siya ng isang maliit, simpleng apartment sa isang lugar na malayo sa dati niyang buhay. Ang katahimikan dito ay totoo. Dito, ang kape ay lasang kape, hindi pagpapakitang tao. Dito, sa wakas, ay nakakatulog siya ng mahimbing. Isang hapon, mga 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman sa maliit na balkonahe, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Alonso. Hiraya, sabi ng abogada sa kabilang linya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Hiraya ang nangiti sa boses nito. Panalo tayo. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta mo at sa testimonya ng ilang empleyado, nag-alok sila ng final settlement. At ito'y pabor na pabor sa'yo. Halos lahat ng non-liquid assets ng Ledesma Holdings, kasama ang gusali, ay mapapasa iyo. Makukulong si Bughaw kung hindi siya papayag. Napaupo si Hiraya sa isang upuan. Tapos na. Nanalo siya. Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Pagkababa niya ng telepono, bumaba siya para kunin ang kanyang mga sulat. Habang tinitingnan ng mga sobre, isang sulat ang nakaagaw ng kanyang pansin. Hindi pamilyar ang address, ngunit ang sulat kamay sa harap, kilalang kilala niya. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang manipis na papel. Ang mga salita na isinulat ng kamay ni Bughaw ay tila mga multo mula sa nakaraan. Hiraya, patawad. Nakatayo siya roon, sa gitna ng kanyang bagong, simpleng buhay. Sa isang kamay, hawak niya ang teleponong naglalaman ng balita ng kanyang tagumpay at ng kanyang hinaharap. Sa kabilang kamay, hawak niya ang sulat na naglalaman ng lahat ng sakit ng kanyang nakaraan. 1 taon. Sa 1 taon, maraming maaaring magbago. Ang isang malawak at malamig na mansyon ay maaaring maging isang alaala na lamang.
Ang isang pusong wasak ay maaaring matutong tumibok muli, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Sa isang tahimik na kanto, sa lungsod ng Maharlika, malayo sa ingay ng dati niyang buhay, may isang maliit na coffee shop. Ang pangalan sa kahoy na karatula ay Tahanang Payapa. Sa loob, ang amoy ng bagong timplang kape at mainit na tinapay ay sumasayaw sa hangin. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga painting na gawa ng mga lokal na artist. Bawat mesa ay may maliit na florera na may sariwang bulaklak. Ito ang mundo ni Hiraya ngayon. Ito ang kahariang itinayo niya mula sa mga piraso ng kanyang basag na nakaraan. Isang Amerikano para kay Sir Manny. Masayang sabi ni Hiraya, inilalagay ang tasa sa counter. Salamat, Hira. Laging pinakamasarap ang kape mo. Sagot ng matandang lalaki. Nasuki na niya. Ngumiti si Hiraya, isang nanggiting toto at magan. Kilala niya ang halos lahat ng kanyang mga customer. Alam niya ang kanilang mga paboritong order, ang mga kwento ng kanilang mga buhay. Dito, siya ay hindi si Mrs. Ledesma, ang asawa ng isang bigating negosyante. Dito, siya lang si Hira, ang may-ari ng Tahanang Payapa. Nang humina na ang mga tao pagsapit ng hapon, naupo siya sa kanyang paboritong sulok malapit sa bintana. Mula sa ilalim ng counter, kinuha niya ang isang bagay na ilang araw na niyang iniisip kung bubuksan. Ang sulat. Ang sulat kamay ni Bughaw. Ang sulat kamay na minsan ay nagpakilig sa kanya sa mga love notes, na minsan ay nagpanginig sa kanya sa mga kasunduan, at ngayon ay nagdudulot ng isang kakaibang bigat. Huminga siya ng malalim. Oras na. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang mga salita ay simple, walang paligoy, at puno ng isang pagod na pagsisisi. Isinulat ni Bughaw na pagkatapos ng settlement, sinubukan nilang magsimula muli ni Luningning sa ibang bansa. Ngunit ang kanilang relasyon na itinayo sa kasakiman at pagtataksil ay hindi nagtagal. Iniwan daw siya ni Luningning para sa isang mas mayaman na lalaki, ilang buwan matapos isilang ang kanilang anak na babae. Si Bughaw ngayon ay namumuhay ng simple, nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya at sinusubukang maging ama sa isang anak na halos hindi niya makita. Humihingi siya ng tawad, hindi para magkabalikan sila, kundi dahil sa unang pagkakataon daw sa buhay niya, naintindihan na niya ang halaga ng lahat ng kanyang sinayang. Tinupi ni Hiraya ang sulat. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Walang galit, walang pait. Kung mayroon man, ito ay isang manipis na hibla ng awa. Awa hindi para sa kanya, kundi para sa dalawang taong naligaw sa sarili nilang kasakiman at tuluyang sinira ang kanilang mga sarili. Hindi niya kailanman sinagot ang sulat. Tumayo siya at pumasok sa maliit na opisina sa likod ng counter. Mayroon siyang isang lumang kahon doon, gawa sa kahoy, kung saan niya itinatago ang mga bagay mula sa dati niyang buhay. Isang hikaw na hindi na niya isinusuot. Isang kupas na litrato. Ito ang kanyang baul ng nakaraan. Dahan-dahan niyang inilagay ang sulat ni Bughaw sa loob. Hindi niya ito sinunog. Hindi niya ito pinunit. Ang pagpapatawad, naintindihan niya ngayon, ay hindi marahas na pagbura. Ito ay isang tahimik na pagtanggap at pagpapasya na huwag nang hayaang ang nakaraan ay magkaroon pa ng kapangyarihan sa iyong kasalukuyan. Ito ay pagpapalaya sa sarili. Isinara niya ang takip. Isang huling pagsasara ng pinto sa kabanatang yon ng kanyang buhay. Pagbalik niya sa dining area, ang sikat ng hapon ay ginintuan, nagbibigay liwanag sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa isang sandali, ang buong coffee shop ay tila nagliwanag, puno ng init at pag-asa. Napangiti si Hiraya. Ito ang kanyang Hiraya, ang katuparan ng kanyang bagong pangarap. Isang pangarap na siya mismo ang bumuo para sa sarili niya. Tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Isang lalaki ang pumasok. Hindi pamilyar ang mukha nito,
Ngunit ang nangiti nito ay mainit at totoo. Nagbigay ito ng buhay sa buong lugar. Good afternoon. Bati nito. Ang boses ay magalang. Ano ang pinakamasarap ninyong kape dito? Tumingin si Hiraya sa kanya at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi na nagtatago ng sakit. Isang ngiti na puno ng posibilidad. Depende. Sagot niya, ang kanyang boses ay magaan at malaya. Anong kwento mo? At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Hiraya. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanyang kwento. Ang samahan ninyo ang nagbigay lakas at inspirasyon upang mabuo ang bawat salita at marating ang hantungan na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, si Hiraya ay hindi lamang naging isang karakter sa papel. Naramdaman ko ang kanyang pighati, ang kanyang galit at higit sa lahat, ang kanyang dahan-dahang pagbangon. Naging isa siyang tunay na paalala na sa kabila ng pinakamatinding sakit na dulot ng pagtataksil, ang puso ng tao ay may angking kakayahang maghilom at muling umibig, lalo na ang umibig sa sarili. Sapagkat ang kwento ni Hiraya ay kwento ng bawat isa sa atin na minsan nang nasaktan, ngunit piniling huwag magpatalo. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagpapalaya sa sarili. At ang pag-asa, gaano man kaliit, ay laging may kakayahang magsimulang muli sa sarili nating paraan, sa sarili nating panahon. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Ang inyong mga kwento at komento ang nagbibigay buhay sa aming munting espasyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.